Sino po ang magkakasal kay Roel at kay Mary Joy? Sino po magkakasal niya? At siya yung ibiblame natin. Siya yung sisisihin natin kapag sakaling hindi maganda yung kanilang pagsasama. Ano po kaya sa Pilipinas? Sino magkakasal sa kanila? Ha? Pare. Yung iba po. Sino po? Sino? Ha? Ang Panginoon, yung iba. Sino? May sabi dito, pare. Yung isa, Panginoon, yung iba. Sino kaya? Kaya po dito dapat maunawaan natin itong kahulugan ng sakramento ng kasal. Literally, kung titingnan natin sa dictionary, ang salitang marriage is an exchange of vows between male and female. Diba? Pagpapalitan ng pangako ng lalaki at babae. Sinong magpapalitan ng pangako? Diba silang dalawa? Hindi naman pare at between us ang nagpapalitan ng pangako sila naman. So, ibig sabihin, sila yung magkakasal sa kanilang sarili. Hindi Diyos, hindi pare, kundi sila. Ang pare ay kasangkapan lamang sa paggawad ng Diyos sa kanyang pagbabasbas na kanilang hinihiling para sa kanilang pag-iisang hindi. Kaya po, si Roel at si Mary Joy ang magkakasal sa kanilang sarili. Isa pa, na dapat maunawaan natin ang sakramento ng kasal ay panghabang buhay. Ang sakramento ng kasal, bagamat mayroon tayong tinatawag na marriage contract, subalit para sa Diyos ang kontrata na mag-asawa ay panghabang buhay. Tanging kamatayan lang ang maaaring makapaghihiwalay sa kanila. Kung ang kontrata ng kasal sa batas ng tao ay maaaring mapawalang bisa sa pamamagitan ng sa atin ngayon ay tinatawag natin annulment of marriage. Mayroon tayong legal separation. At ngayon, ang balita ko dahil pumasa na yung marriage bill, ang susulong na naman sa Senado ay ang divorce. No? It is irony, no? On the part of the church na mayroon ilang mga pastor na sumasang-ayon ayon sa TV, kung yung napanood, na sumang-ayon sa divorce. Na kung totoo tingnan natin biblically na ang paghihiwalay, ang divorce ay labag sa kautusan ng Panginoon. Labag. Kaya po, ipinahiwatig ng ating Panginoon sa pasimula pa lang ng kanyang paglikha ng sakramento ng kasal noong nilikha niya ang lalaki at babae. Pinahiwatig na niya kahit ang ating Panginoon Kristo, sabi niya, Matthew chapter 19 verse 6. Sabi niya, this is the reason why the man and the woman shall leave their parents, and the two shall no longer be but one flesh. What therefore God has joined together, let no man put them asunder. So, ibig sabihin ng pag-asawa ay panghabang buhay. Dahil panghabang buhay, dapat namang nasuwiin ng lalaki at babae bago sa magpapakasal kung tunay ba kaya ng pag-ibig ang nakapaghikayat sa kanila ng magpakasal. Si Roel at si Joy noong nakaraang araw. Pero kayong counseling natin, Huwebes, Miyerkules, Thursday. Tinanong ko sila kung tunay ba na pag-ibig ang nakapaghikayat sa kanila ng magdesisyon ng magpakasal. Dahil wala nang atrasan ito. Sabi ko sa kanila, mayroon pa kayong sapat na panahon para mag-isip hanggang Sabado ng alas 4 ng hapon. Kung gusto nyo mag-back out, nasa inyo yun. Dahil hindi dapat may lagay sa alanganin o na walang kakapin o walang pamundangan ang sakramento ng kasal ng Diyos. At ang sabi niya sa akin, Father, tunay po na kasal. At tunay po na pag-ibig ang nakapagkayat sa amin
Ngayon mga kapatid, dapat maging malinaw sa atin ano itong tunay na pag-ibig. Dahil po ang iba sa atin na magpapakasal dahil lamang sa tinatawag natin infatuation. Diba? Crush. Attraction. No? Ang mga iyan ay